Hey everyone! Kailangan natin mag-export ng income report from Shopee. Kinuha namin ang isang linggo income report. Ito ang gagamitin natin pang test. Before tayo mag-start, kailangan natin i-copy ang file. Click File. Make a copy. Then, rename. As the creator, I no longer have access. You can ensure that only you have access in your books of account file. Maaari kayo mag-generate ng daily, weekly, monthly or a year sa Shopee income under finance. After make a copy. Una nyo makikita ang home or dashboard. Dito makikita ang total credit, total debit or expenses and balance amount. Makikita din dito ang monthly sales sa left side. Sa baba naman ang amount sa platforms. Sa gitna makikita ang line chart about the gross sales. Sa baba ang tax type. Na 8% non-VAT and income tax payable per quarter. Below mayroon tayo 12 sheets. Dashboard or home, 4 sheets, para sa platforms kung saan i-copy and paste ang mga data. VCR, BCV, Big Data, Journal, Ledger, Invoice and DR, or tax computation. Sa dulo o right side makikita ang data source table, validation and invoice type. May makikita tayo plus sign sa taas para ay unhide ang columns at lumabas ang data source details. Sa top part ay total sum per columns. Sa baba nito makikita ang date, original price, discount, refund, net sales, platform fees, and cash received. Ito dapat ang tally sa income report summary kay Shopee. Gawin habit ang pag-hide ng data source para hindi nagagalaw ang mga formula at maiwasan ang magroon ng error while importing. Sa TikTok, katulad sa Shopee mag-generate sa seller account and i-paste ang information. Sa Lazada wala consistent Excel katulad sa Shopee and TikTok. Sa ngayon manually i-encode based sa templated sheets. Next is the Visio sheets. Automated na ang table kaya hindi na kailangan galawin. Kailangan lang indicate kung ano number mag-start ang invoice count at i-check kung ano mga platform ang na-import. Sa gitna, makikita ang automated sales invoice. Reminders, ito ay hindi pwede gamitin as official invoice or ibigay sa buyers. Posible kayo magkaroon ng penalties pag nagprint at nahuli ng review. Ito ay pang-reference use and guidance sa paggawa ng actual invoice. Next table, makikita ang daily report ng lahat ng sales. Cash disbursement sheet. Dito ay entry ang account titles na gagamitin para mag-automated ang mga information at amount based sa BData sheet kung saan doon kayo mag-encode ng actual expenses. Next ay general journal, kailangan may basic knowledge sa bookkeeping lalo sa account titles, debit and credit transactions para maging tama ang magiging automated nito hanggang ledger. Ilan dito ay cash, owner's capital, inventory, supplies, sales, cost of goods, and so on. Ang debit ay nasa left side ng account entries as money going out or being spent. It's like when you buy something or pay a bill while credit is like receiving money you earn or someone owes you. Dapat din balance ang debit and credit side. Sa accounting term ang usual na setup nito ay double entry. Mapapansin may dalawa table na katabi. Ito'y galing sa BC and Visio sheets. Magbabase ang pag-extract ng information sa date na nilagay sa taas, ito ay para hindi na palipat-lipat ng sheet kapag gumagawa na ng sa journal. Next, General Ledger. Automated magre-reflect ang information pati sa trial balance table. Next sheet, Invoice. Katulad lang sa Visio sheets. Last, BR tax computation. Automated magko-compute based sa mga na-import na data sa BW Google Sheets. Mapapansin wala naka-import na data. Lahat ng sheets ay blanco. Huwag na natin patagalin ang intro. Let's start the basic sample of bookkeeping for non-VAT 8% accurate using Google Sheets Excel. Let's start. Sa Excel income report ni Shopee makikita ang summary. Net sales, cash, discount, expenses and actual received. Ito'y ay dapat bangga sa total sum sa Shopee import sheets. Click Income Sheet, copy-paste the data hanggang courier name. Then, paste as values sa Shopee import sheet. Katulad sa video. Napansin na may lumabas na value sa dulo ng data source nung nag-import na tayo. Sa validation column,
nakatag as true ang lahat ng rows at walang false. Meaning wala mali sa pag-import ng file at tali siya sa actual cash received. Paano naman kapag may buyer na nag-request ng invoice regardless the amount or 500 below? Kapag ganito senaryo, itatag natin siya as solo invoice. Mapapansin sa invoice type column, makikita ang various and solo invoice. Papalitan natin ito as solo invoice para hindi masali sa pag-automate as various customer. Sa various invoice, it will automated separate the orders priced below 500 and reflect sa sold to as various customer. And for 500 above orders, order ID or buyer's name ang mag-reflect. Solo invoice, buyers requested orders regardless of the amount. 500 above or below gagawa ng separate invoice. Kapag na-finalize na lahat, proceed sa Bezier sheet. Mapapansin may nag-reflect sa cash receipts table. Next, kailangan i-check kung ano number mag-start and invoice at kung ano platform ang nilagay sa import sheets. Sa ngayon, na-import lang natin ay sa Shopee Income Report. Next scenario natin. Paano tayo magsusulat sa actual na resibo? Mapapansin sa katabi table may sales invoice sample as our reference or guide sa pagsusulat. Makikita dito ang basic info like as a number, date, sold to, quantity, orders ali, platform kung saan galing, sales discount, sales return and total amount due. Para makita ang ibang invoice mapapansin may arrow up and down. You can also manually encode ang sumunod na ASA number or i-click ang up button para sa next invoice. Sa paggamit ng click button kailangan nyo mag-proceed sa authorization script to allow to run the function sa Google Sheets. Gaya ng nasa video, click OK. Click your email. Click Advanced, then click Go to Recorded Macros while monitoring sheets. Last, click Allow. Completing this you may use all the script button in Google Sheets. In Bezier table you will notice the checkbox. This will help to trace your invoice while writing sa actual na resibo. Sample, nagawa na ang sales invoice 1. Then, check the box and click VP button for next invoice, number 2. Like sa video. Next table ay daily report. This report based on total daily sales na na-import natin from Shopee, Lazada, TikTok and other sheets. Pwede din gamit as checking sa income report kung isang platform lang ang na-import. Kung may kasama ibang platform hindi ito magtatali dahil total ang automated from different platform data ang kukunin para i-total sum. In case, sa data source makikita per each platform maaari mag-check kung tugma ang sales amount or sa dashboard sheets makikita ang monthly sales per platform. After sa Shopee, mag-add din tayo sa ibang platform like TikTok and Lazada. After mag-generate ng Excel file, paste ito sa TikTok import sheet. Gawin habit ang pag-check sa validation column kung true lahat, meaning tama ang pag-copy-paste. Then hide the column after checking para hindi magalaw ang formula. Sa Lazada naman ay manually encode all information needed. You may also use the income statement PDF or Lazada apps. You need to fill out the blank templated sheets. Start sa order ID or buyer name, date and sales information. You will notice it has the same amount for both LazCoin discount and the seller discount total. This implies a single deduction. Therefore, leave the seller or others discount column as 0 then encode the amount in the LazCoin column. Next is Lazada fees. Under nito ang commission and payment fees. Last ang total amount or grand total sa payment info. Mapapansin kapag may kulang sa details or may mali. Sa validation column magre-reflect ang false to inform us na hindi tugma sa cash received or may mali sa pag-input ng details.
itama lang natin ang pag-encode ng amount. Mapapansin sa ika-third na buyer, wala ang last coin, pero may seller discount total sa taas. Ito ang ilalagay natin sa seller discount column or others discount. Last, others import sheet. You can encode any transaction, online or physical, except sa Lazada, TikTok, and Shopee. Manually natin siya encode from buyer's name to platform column. Sample nito ay galing sa FB Marketplace, Etsy, Amazon, Zalora, Carousel, physical shop at iba pa kung mayroon kayo sales. Maglagay tayo kahit isang transactions. Wala deduction na platform fees. Once again, kailangan mag-import muna ng data before mag-proceed sa Bitseer Sheets para maiwasan ang mali pagsulat sa actual books of account and invoice. Kapag finalized na, proceed na tayo sa Bitseer Sheets. Mapapansin na iba ang amount compare sa una na Shopee lang ang na-import natin. Makikita din sa sales invoice na nagkaroon ng additional orders na galing sa Lazada, TikTok and others import sheet. Katulad sa video, ginagamit ang sales invoice sample para madali ma-check at mag-guide tayo sa pagsusulat na actual receipt. Mapapansin din na naiba ang amount sa daily report dahil sa na-add na dito ang TikTok, Lazada and other sales transaction. Maaari din i-check sa dashboard ang monthly sales per platform. Like sa video from Lazada na naging Shopee sales. Sa baba ang platform report na gross sales, platform fees and cash received. Next topic ay cash disbursement or BC sheets. Cash disbursement kung saan dito makikit ang mga all expenses for our business. Sa top upper part ilalagay ang account titles na gagamitin. Sample nito ay BIR and tax expenses, inventory, supplies, platform fees, water, light, transpo fees and so on. Kailangan may idea tayo kung ano account titles ang gagamitin as your expenses dahil ito ang gagamitin natin sa pag-entry sa journal. After ma-encode ang account title, proceed tayo sa data sheet. Sa basic i-record table makikita ang date, account, particulars, ref number, and amount. Dito tayo mag-encode lahat ng expenses natin para mag-automated lumabas sa BC sheets based sa bookkeeping format. Gaya sa video, ilalagay sa particulars ang binili item or description at amount na nagastos. Sa ref number, if applicable like, sales invoice number. For non-VAT 8%, hindi required ang invoice from supplier or any document as expenses transaction. Unlike sa itemized tax type, kailangan ang official receipt, either goods or services. Sa BCD record table, mapapansin ang katabi table. Pwede gawin reference as your expenses amount based sa total platform fees galing sa mga platform, Shopee, TikTok or Lazada. After mag-encode ng information, balik sa BC Sheets para makita ang automated BC format. Mapapansin pahigaan ang format nito with debit and credit sa dulo at may total sum per column sa upper part ng table. Next natin ang general journal. Mapapansin ang format nito na katulad sa actual book ng bookkeeping na may 36 number sa right and left side. Meaning per page mayroon 36 rows. Please keep in mind na hindi pwede mag-encode sa PIA, debit and credit column dahil naka-formulated ito based sa ilalagay na number sa amount column. Gaya sa video, mapapansin naka-hide ito kanina. Click lang ang plus sign sa taas para ma-unhide. Dito natin isusulat ang amount. Katabi nito ang date and particulars.
Sa particulars may 3 columns. Mapapansin sa first column ng particulars, may mag-reflect na amount sa debit side nung nag-input na ng date. Ito ay dahil sa cash na word. Next round man ang owner's capital na nakasulat sa second column, which is sa credit side lalabas ang amount. Sa ika-third column naman ay para short description na nakalagay to record beginning capital. Mapapansin ang dalawa table sa journal. BCE and BC extract according to date. Ang mga nilagay natin data sa cash receipts and cash disbursement sheet ay maaari mag-reflect dito based sa start date and end date na naka-entry sa taas. Sample sa cash disbursement sheet, nag-entry tayo ng expenses ng month of April. Maaari natin i-extract ang 1-month info na galing sa BC sheet. Same way din sa cash receipts sheet para lumabas ang sales info. Ito ay nilagay para hindi na palipat-lipat ng sheet kapag gumagawa at para madali mag-entry sa journal. Kailangan na encode ang date at amount para mag-reflect ang amount sa debit or credit side. Sa katabi table nito makikita ang ledger description. Dito natin isusulat ang description para mag-reflect sa ledger's particulars. Halos same lang ito kung ano nilagay natin na short description sa journal particulars, inalis lang ang text na to record. Ulitin natin, ilalagay ang date and amount. Lagi tandaan sa first column lalabas ang amount sa debit side. Second column naman ang credit side. Sa third column, ang description. Kapag natapos na mag-entry sa journal, maaari nyo gamitin ang checkbox para i-double check kung may naiwan or may hindi nasali sa journal. Katulad sa nakikita nyo sa video. Kapag na-entry na sa journal lahat, maaari na tayo mag-proceed sa ledger's sheet. Mapapansin bookkeeping format sa left side. Sa taas ay account title, sa baba ang debit and credit side. Mapapansin may 36 rows per page. Katulad sa journal sheet. Mapapansin din may drop-down function para ibahin ang account title based sa gusto nyo makita. Lahat ng account titles na nasa Dropbox ay galing or ginamit sa journal. Ito ay lalabas sa trial balance table, katabi nito ang code number kung saan kayo ang mag-encode. Sample mag-start ka mag-copy sa cash account. Mapapansin ang post-ref na GE or General Journal page 1. Meaning kung saan galing ang data. Maaari ito palitan based kung ano page na kayo nag-start or magko-continue sa pagsusulat. Sample gawin natin page 10. Kasabay nito ang pagbago sa ledger's table na naging G10. Meaning ang first 36 rows sa journal table ay naka-page 10 kung saan tayo nag-encode. Then next 36 rows ay pang page 11. After isulat sa actual books, i-check ang box. Then, i-click ang drop-down para sa susunod na account's title, which is owner's capital. Next, BIR and tax expenses, inventory and so on katulad sa pinapakita sa video. Next ang trial balance table, mapapansin ang total amount sa debit and credit side na balance or tally. Sample natin sa cash. Makikita both credit sa ledger and trial balance table ay same ang total nila. Same way sa debit side. Paano kung ang gusto lang na format for journal ay simple lang at hindi double entry? Sample natin ang galing sa audio na simple format sa journal and ledger. Create lang tayo ng new file. Then, click the audio sample. Gaya nakikita sa right side may debit and credit column sa paper ni audio. Start tayo sa credit na may 20,000. Ilalagay natin ang account title based sa column natin sa Google Sheet. Sa account column ni audio, ilalagay natin ang word na sales sa second column ng sheets para lumabas ang amount sa credit side. Then ang description sa ika-third column na.
Maaari natin i-expand ang space ng mga cell, gaya sa video. Next ang rental, ilalagay natin ito first column para mag-reflect ang amount sa debit side naman. Then sales ulit sa credit side, and so on. Gaya ng na-discuss kanina. Debit is when money going out, like when you buy something. Credit is like adding money to your account, such as when you receive payment or sales. Ang debit ay sa first column, second column ang credit, and third column ang descriptions. Next naman ang ledger. Mapapansin ang trial balance table ang magiging general ledger kapag ganito method ang ginawa. Makikita same lang sa our do sample. Mapapansin sa taas na hindi natali for double entry bookkeeping. Meaning hindi na balance ang debit and credit side dahil ibang method ang ginamit natin. In the following row, you will see an amount of 35,000, which indicates the remaining or balance amount. Credit minus debit equals the balance amount. Next sheets naman ang invoice. Ay same format sa Bizir sheet. Ito ay nakaseparate para hindi malito sa ibang table na nasa cash receipts table. Next table natin ang tax computation. Ito ay based sa non-VAT 8% which is may 250,000 allowable deduction sa gross sales per year as your expenses. Mapapansin sa top ang quarter gross sales table. Ito ay automated magtototal according sa mga na-import natin information. Dahil 1 week ng April lang ang na-import na details. May value lang sa second quarter at ang ibang quarter ay 0 na. Sa lower part, mapapansin ang number with description. Bigawa 1701 and 1701 column. May 2 part tayo makikita. Una ang for 8% accurate, nasa baba nito ang tax due amount, naka-yellow highlight. Second part ay ang tax credit or payments na ibabawa sa tax due. Ang setup ng pag-compute nito ay cumulative computation. Sa baba nito ang number 63, which is income tax payable. Gagamit ng negative amount sa second part, dahil ibabawas ito sa tax due amount. Ito ay kapag mayroon tax credit or payments from previous. Para makita ang actual tax computation. Maglagay tayo ng random amount sa quarter table. Sample natin ay 300,000. Mapapansin sa baba may 4,000 na tax due at sa total payable amount. Sa second quarter, sabihin natin may 200,000 na gross sales. Sa babang table ng second quarter, may total na 16,000 na kailangan bayaran sa BIR. For third quarter, may 100,000 na gross sales. Sa baba nito ay may 8,000 tayo kailangan bayaran. Mapapansin ang setup ng pag-compute nito ay cumulative. Sinasama sa computation ang previous total or payment. Sa fourth quarter, may 300,000 gross sales. Then, total sum within a year ay 900,000. Sa baba may 24,000 tayo kailangan bayaran sa BIR. Mag-manual computation tayo gamit ang calculator. Gaya na pinapakita sa video. Ang total income tax natin ay 52,000 within a year. Ito ay same total sa total paid sa baba or makikita sa upper right table. Paano kung may applicable tayo tax credit? Sample natin ang BIR 2307, number 58. Sabihin natin may approved tayo 1,000. Sa table isusulat natin siya as negative ang 1,000 para i-less ito sa tax due amount or number 54. Gaya nakikita sa video, dapat negative ang gagamitin at hindi positive amount. Ang total paid na nagtotal ay 51,000. Next natin kung paano fill out ang 1701 via online. Download the EBER forms then open the file. Sample lang tayo sa 8% accurate. Hindi ko na-explain on ibang part, let's skip it, make sure na click lang ang tama quarter and the 8%. Balik tayo sa Google Sheets. Mapapansin ang same format sa EBER forms pati ang number nito. Para hindi malito sa pag-fill out, maaari sundin ang number as your guidance dahil may naka-shade out sa EBER forms, meaning automated na magko-compute.
Gaya nakikita sa video number 47 and 52 lang tayo nag-input ng amount. Then nag-auto-compute na ito hanggang sa number 63. Second quarter, mapapansin nag-additional input sa number 50. Dito nilagay ang total income from previous quarter. Sa baba ang credit tax na 1,000 sa number 58 and 4,000 sa number 56 or tax payment for the previous quarters. Mapapansin tali sa number 63. Sa third quarter naman ay same lang din ang gagawin. Next naman ang annual or BIA 17-0 ONI. Mapapansin sa Google Sheet right side ang actual number nito. Ang ilalagay natin agad sa number 47 na total gross sales na 900,000 sa cumulative taxable income as of this quarter. Then, sa number 54, 58, 59, nag-input na natin ang amount. Mapapansin tali at tugma sa Google Sheets natin. Pagbalik sa dashboard makikita sa lower part ang income tax payable per quarter at sa left side naman ang quarter gross sales. Mapapansin din sa total credit, debit and balance amount na nagkaroon ng amount. Dito pwede makikita ang total amount kung may profit, expenses or lugi ang business. Balik tayo sa import sheet. Mapapansin ang buton na clear, formula, invoice, uncheck and format sa mga sheets. Ito ay clickable katulad sa up and down button sa sales invoice. May kanya-kanya ito function or use. Invoice button, i-reset niya ang lahat na nasa column at gagawing various invoice. Meaning pag may natag as solo invoice. Mawawala ito sa column at magiging various invoice. Ang clear button naman, ay de-delete lahat ng mga na-paste nyo information o details per sheets. Next, formula button, meaning reset the formulated cell. Kapag nagkaroon ng error sa formula, ito ay maaari gamitin para i-reset. Next, uncheck button, aalisin lahat ng check sa box. Mapapansin din sa left side ang text na home, Shopee, TikTok, hanggang invoice. Ito ay nakalink sa sheet na nasabi based sa text nito sa baba. Katulad sa video. We'd like to remind you that this Google Sheet is currently only suitable for non-VAT transactions. It isn't yet tailored for VAT taxpayers. When copying and pasting, always remember to paste as values to preserve the formulas and prevent errors. Take the time to learn how to write basic bookkeeping entries and utilize Google Sheets to understand the process better. If you notice any errors in the formulas, click the formula button to reset them. If the issue persists, please feel free to message us, and we'll be happy to assist in fixing your file. Thank you for joining us today. Appreciate your time and attention. Until next time.